Hey guys, this is Engineer Bonjo Barbello and you are watching CBox. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So this is our problem number 4 for the design of singly reinforced T-beam. So bago tayo mag-proceed sa pag-solve ng ating problem number 4, meron ditong procedure. Ayan. So actually, itong procedure dito ay applicable din doon sa ating problem number 3 na kung saan ang sunod natin ay irregular beam. So para ano lang, talaga mas malinaw sa inyo yung step-by-step procedure sa ating problem number 3. So ganito siya. Siyempre, kaparehas sa ating rectangular beam, ang isosolve natin sa una ay yung ating Mn-max. So, siyempre, makukuha natin ng Mn-max kapag kinuha natin ng Cmax, Amax, tapos yun na. Ito na yung equation niya. Applicable lang to kapag yung ating A ay lumagpas doon sa flange. Na kung saan magkakaroon tayo ng dalawang compressive force sa concrete, yun yung C1 and C2. Tapos, yun nga, kapag ang ating Mn-max is greater than sa Mu, singly reinforce ang ating beam. At kapag ang ating Mn-max is, Mn-max comparing to Mn pala. Pero kapag naman Mu ang gagamitin nyo, then kailangan natin ng reduction factor. So anyway, kapag naman ang ating Mn-max is less than to our Mn, therefore, doubly reinforced beam ang ating beam. Then, sa ating problem number 3, ang ginawa natin sa step 2 is, of course, check natin yung moment capacity nito, diba? So, syempre, kung T-beam tayo, ang i-check natin na capacity is under ng flange. So, tawagin natin siya as MNF or nominal capacity ng ating flange member. So, ito yung flange, di ba? So, syempre, kung flange yun, i-assume natin na yung ating compression block is sagad hanggang doon sa thickness ng ating slab. So, therefore, ang ating A is equivalent to T. Then yun na, makukuha na natin yung MNF. Then, i-compare natin sa ating Mn na manggagaling sa Mu. Kapag ang ating Mn is less than to our MNF, therefore, less than lang pala or equivalent ang ating A dun sa T. Kapag naman nag-greater than ang ating Mn dun sa MNF, therefore, ang ating A is greater than the T. So kapag less than, syempre, kaparehas lang siya ng rectangular beam. Kapag naman greater than sa ating T, therefore, dun natin siya makakonsider as T-beam. After nun, i-analyze natin yung T-beam natin, kung T-beam siya, no? A-assume natin ng ating phi is equivalent to 90. Ibig sabihin, under tayo ng tension controlled. So, yun na. Meron na tayong C1, C2, then A. Ang isosolve natin dito nung una is A. Masosolve natin ang C nun, kasunod. Then, masosolve na natin yung Fs. So, ito yung magpapatunay kung under tayo ng tension controlled. Kapag ang ating Fs ay greater than or equivalent to 1,000 megapascal. Ayan. So, yun na. Once na nakuha na natin or tumama tayo na ang ating phi is 0.90 or under tayo ng tension controlled, then, ang T is equivalent to C1 plus C2, makukuha na natin ang AS. Ngayon, kung sakali man na ang ating Fs is less than sa ating 1,000 megapascal, ito yung sasabi ko sa inyo sa problem number 3. Mag-undergo tayo ng transition zone na kung saan mula sa equation na to, ang ating phi ay papalitan natin ng equation na to. Ayan. Unknown yung ating Fs. Na kung saan ang ating Fs is in terms of unknown C. So, ibig sabihin, kailangan natin palitan yung C1 and C2 na merong unknown C. Tapos yung A, kailangan natin ma-convert into C. Tapos yun na. Masolve natin ng C, A, Fs, and so on and so forth. Yun lang. So, kayang-kaya ninyo to, sigurado. So, balik tayo sa ating problem number 4. The T-beam has the following properties. Ang BF natin ay 820, ang BW natin ay 250, ang D is 470, and the thickness is 100 megapascal. The concrete compressive strength is equivalent to 20.7, no? So 20.7 to. And the steel yield strength is 414 megapascal. Now, determine the required tension area for the following load condition. Letter A, 150 kN meter and 120 kN meter. That is MD and ML respectively. So letter B naman, 195 and 210 kN meter.
So, lagay natin yung properties ng ating T-beam. So, yung BF ay 820 mm. Ang BW naman ay 250. Ang D ay 470. Ang T naman ay 100 mm. Ayan. Okay. So, letter A tayo. Ang ating MD is equivalent to 150 kilonewton meter. Tapos, ang ating ML ay equivalent to 120 kilonewton meter. So, isolve natin yung MU. So, syempre, sa MU, factored loadings na yan, no? So, 1.2 of the dead load, no? So, 150 plus 1.6 para sa live load. So, 372 kilonewton meter. Then, isolve na rin natin yung phi under sa maximum condition, no? So, this is 0.65 plus 0.25 multiplied by 800 minus Fy over 1,000 minus Fy. Ang Fy natin ay 414. 0.815 ang ating phi. Under sa maximum condition, ha? Sige lang natin dito. Take note natin. Maximum condition. Okay. So, ngayon, ma-solve natin ang ating Mn, which is equivalent to Mu over phi. So, 372 divided by 0.815. So, this is 456.44 kilonewton meter. So, ngayon, kunin naman natin yung ating Mn max. So, kunin mo natin pala yung C max para malaman natin kung T-beam ba siya or hindi. So, ang ating C max is 3 over 7 multiplied by D. At ang ating A max naman is equivalent to beta 1 multiplied by C max. So, 470 multiplied by 3 over 7. So, 201.43 millimeters. So, 20.7 ang ating F'(C). So, less than 28. So, i-multiply natin ito ng beta 1 na 0.85. So, 171.21 millimeters. So, yung ating compression block ay lumagpas sa 100 millimeters. So, papasok yung ating A dito sa web member. So, magkakaroon tayo ng dalawang area. So, ito yung ating gawing area 1. Ito naman yung ating area 2. Ayan. So, 1 and then 2. So, therefore, ang ating Mn max is equivalent to C1 multiplied by D multiplied by A over 2 then plus C2 multiplied by D minus T over 2. So, ang ating C1, syempre concrete yan, di ba? So, this is equivalent to 0.85 F'C multiplied by A then multiplied by 250. Tapos naman, yung ating C2 is equivalent to 0.85 F'C multiplied by yung 820, bawasan natin 250 para makuha natin ito, di ba? So, siguro solve na lang natin agad. 820 minus 250. So, 570. Tapos yung thickness ng ating slab na 100. So, 0.85 F'C 20.7 multiplied by A multiplied by B. Yan na lang gagawin natin, no? So, dito sa C1, ang A natin is yung 171.21. Tapos, ang B naman niya is 250. Then, divide pala natin ng 1,000. So, 753.11. Okay, so this is in kilonewton. Tapos ito naman is calc. Ang ating A is 570, ang B naman natin ay 100.
So, 1002.92 kilo Newton. So, masolve natin ngayon yung ating Mn max. C1, so siguro gawin C na lang, multiplied by D. So, this is 470 minus A. So, 171.21 over 2. Then plus D multiplied by D, 470 minus T, 100 over 2. Ang A natin, yung C natin is 753.11. Ang D naman natin ay 1002.92. Tapos, i-divide natin ng 1,000 para maging kilonewton meter. So, 710.72 kilo Newton meter. So, since ang ating Mn max is greater than sa ating Mn, therefore, under tayo ng singly reinforced beam. So, ito yung ating step 1. So, step 2 natin. Anong sabi ron? Kailangan natin makuha yung capacity ng ating flange member. So, kunin natin yung MNF. So, pag kukunin natin yung MNF, yung ating A is equivalent to T. So, ito yun, no? Ayan. So, ngayon, ang MNF natin is equivalent to what? Okay, C multiplied by D minus T over 2. So, yung ating C is equivalent to 0.85 prime C multiplied by 820 multiplied by thickness na 100. Ayan. So, calc natin, ang A natin is 820, tapos ang B natin ay 100. So, 1442.79 kilo Newton. So, ilang kaya ang ating MNF? So, 1442.79 times D minus 100 divided by 2. Then, divided by 1,000. So, this is 605.97 kilo Newton meter. So, since ang ating MNF ay less than, no? Sa ating MN, sa ating MN, ito. Sorry. Greater than pala siya, no? Dito ako nakatingin, sorry. So, ang ating MNF ay greater than saan? Sa MN. So, therefore, okay? So, therefore, ang ating A is less than sa T. Bakit? Kasi, mas malakas yung capacity ng mismong flange sa total natin na dadalhing moment. Ayan. So, simple, singly reinforced rectangular beam lang to. Kaya, yung ating A is less than T. So, hanapin natin yung ating A. So, assume natin na yung phi ay equivalent to 0.90. So, yung ating MU is equivalent to phi multiplied by C multiplied by D minus A over 2. So, A yung hahanapin natin. So, na kung saan ang ating C is equivalent to 0.85 prime C multiplied by A multiplied by B. So, anong MU natin? Ang MU natin ay saan ang MU? Ito, 372. So, 372 times 10 raised to 6 then divided by 0.90, dinivide ko itong phi, no? Tapos, equivalent to 0.85 F prime C, 20.7, then multiplied by A, X, multiplied by B, na 820. Then multiplied by 470 minus X over 2. So, dapat, pasok to sa limit natin na less than sa 100 millimeters. Ayan. So, 65.52. Again, hindi pa tayo dito sure. Kailangan natin mapatunayan na under tayo ng tension control. So, solve natin yung location ng neutral axis natin. So, this is equivalent to A divided by beta 1. So, X divided by 0.85. So, this is 77.08 millimeters.
So let's solve for Fs. So 600 multiplied by D minus C over C. Ang D natin ay 470. So 77.08 over 77.08. So this is 3058.54 mega Pascal. So nag-greater than siya sa Fy. Therefore, still yields. Tapos, ang ating Fs ay nag-greater than saan? So 1,000 megapascal. So therefore, tension control tayo. Kaya tama lang na yung ating phi is equivalent to 0.90. So kung tama yan, ibig sabihin, tama na rin yung nakuha natin na A, tama rin yung nakuha natin na C. So ngayon, makukuha natin ang AS by, pakita ko rin yung mamaya makalimutan ninyo. Yung area natin para dito is ito lang. Ayan. Ito lang yung area niya. No? So ito yung sunod natin na A. Ito siya. Ito yung 65.52. So ngayon mula dyan, isa lang naman yung force natin dito, no? Silang, tapos isang tension force. Kaya makukuha natin yung AS doon. So C is equivalent to T. Na kung saan, equivalent saan? Sa 0.85 F'C multiplied by A multiplied by B. Na equivalent sa 820, then equivalent to AS, Fs. Ang Fs natin is Fy, since nag-yield yung bakal. So ito yung ating AS. So 0.85 F'C multiplied by A na 65.52 multiplied by 820 divided by Fy na 414. So 2283.372 millimeter squared. Pero may nakalimutan kami. Nabanggit nga pala natin kapag design, syempre kailangan sine-check natin kung yung nakuha natin bang steel reinforcement ay pasok sa ating limit. So hindi siya pwedeng bumaba sa minimum, hindi rin siya pwedeng tumaas sa maximum. So ano bang equation para sa minimum? Ito, no? So solve natin yung raw minimum natin. So 0.25 square root of F'C then over Fy. Ito yung isang raw minimum. 0.00275. So store natin sa A. Tapos ang isa naman is 1.4 over Fy, 414. So this is 0.0034. So mas mataas to compared sa kanina. So mas pipili natin yung pinakamataas na raw. So therefore, ang ating raw minimum is equivalent to 0.0034. Kaya masosolve na natin yung ating AS minimum. So 0.0034 multiplied by anong area natin? BD, di ba? Area to para sa rectangular beam. So anong area natin dito? So kung napapansin nyo, sa rectangular beam, yung B daw ito. Tapos yung D hanggang dun sa bakal. So iba ang area dito. Ang area natin ngayon dito is yung buong flange. Tapos ito. Or kaya pwede naman ito. Ayan. Tapos itong area na to. No? So anong area yan? 250 multiplied by yung effective depth. 470. Tapos, i-add natin yung sa flange. So, that is 820 minus 250. Ilan nga ba yun? 570. Ayan. Then, multiplied by 100. So, 570 times 100. Ito ngayon yung ating AS minimum. So, dapat ang nasolve natin dito ay greater than sa AS minimum. 250 times 470 plus 570 times 100. So, 593.3 millimeter squared. So, pasok tayo sa limit.
na greater than yung ating nakuhang AS to sa ating AS minimum. So siguro, first part muna ito ng discussion natin ng ating problem number 4. Tapos, sa susunod natin i-discuss yung situation letter B natin na kung saan ang ating MD is equivalent to 195 and ang ating ML ay equivalent sa 210 kN meter. So that's our example problem. We hope na marami kayong natutunan at naintindihan sa aming video tutorial. Again, this is Engineer Bonjob Arbelio and you are watching CEBOX. Don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching, guys. Bye-bye!